Hi guys, this is Kaloy and welcome back to my channel. So for today's video, ito ay tungkol na naman sa aking mga acne scars. Ayan. So ngayon, August 8, pinapabalik na tayo ni Dr. Adraneda para gawin yung ating third session ng acne scar treatment. So kung hindi na kayo bago dito sa channel ko, nag-undergo na ako ng dalawang scar treatment sa clinic ni Dr. Una is yung 4-in-1 synergistic acne scar treatment with Pico Laser. Next is 5-in-1 synergistic acne scar treatment with exosomes naman. So yung huling session ko was April this year. So kung nagtataka kayo kung ano na yung current situation ng face ko ngayon, so ito po ngayon yung current situation ng mukha ko. Wala na akong pimples kahit isa, and also pimple marks medyo minimal na lang kasi because of isotretinoin or acne medication. So kaya nawala yung mga pimples ko. When it comes to acne scars naman, so ayan yung aking acne scars. As you can see, meron pa din, pero kung mapapansin nyo mabuti, hindi na siya katulad nung dati. So, unang punta ko kay Doktora, September 2022, naalala ko yon. Ito yung mukha ko. So, ito yung mukha ko during that time. Sobrang daming pimples. I have severe acne scars. Meron akong iba't ibang klase ng acne scars such as box scars, ice pick scars, and yung pinakamarami are rolling scars. So, madami akong acne scars. At the same time, tinutubuan pa rin ako ng pimples. Alam naman natin na yung mga pimples yung nagkukos ng acne scars natin. So, before tayo mag-undergo ng mga scar treatment, kailangan mo nang i-treat yung acne. Kasi pwedeng gumaling na yung acne scars mo, tapos may pimples ka pa rin naman na magkukos ng acne scars. So, paulit-ulit lang yung mangyayari. Scars, tapos treatment, tapos pimples, tapos scars ulit, tapos treatment ulit. So, dapat matigil na yung pimple. So as of now, August 8, ito ngayon yung situation ng mukha ko. As you can see, wala na akong pimples because of acne medication. And natulungan din ako ng mga treatments na ginawa sa akin ni Doc, yung 5-in-1 and yung 4-in-1 with Pico Laser and exosomes, na gumanda yung condition ng skin ko. So kung makikita nyo ngayon, hindi siya perfect pero much better, or better siya compared dun sa mga previous videos ko, like tad-tad ng pimples and tad-tad ng pimple marks. So ngayon, maganda yung texture ng skin ko. Actually, sobrang satisfied ako sa mga procedure na ginawa sa akin. So, medyo tiis-tiis lang sa mga sakit and also sa mga downtime, pero satisfying naman yung result kasi 2 sessions pa lang yung ginagawa sa akin, pero sobrang ganda na ng result, sobrang evident, and also visible talaga yung makikita nating resulta. So, consult a board-certified dermatologist para mag-guide kayo kung ano yung mga procedure na para sa inyo. Kasi iba't iba din kasi yan. Iba't ibang acne scars, iba't iba din yung treatment. And ngayon, babalik na tayo kay Doktora. And excited na ako sa mga gagawing treatment sa akin. So, dyan lang kayo. Stay tuned dahil ipapakita ko sa inyo yung mga gagawin sa akin procedure later. So, nandito na agad tayo sa clinic ni Doktora sa Santa Lucia East Grand Mall. So, yung unang ginawa is nilinis muna yung face natin for our facial. So, facial yung unang gagawin. And mention ko lang, sobrang babait ng mga staff ni Doktora. So, sobrang approachable nila. And, ayan, kita nyo naman, nakikipagtsikahan na lang tayo habang nililinis yung face natin. Ano pong gagawin ngayon? Ano muna tayo, pinapapiko ka ni Doc before mag-acne scar treatment. So, yun nga yung gagawin sa atin ngayon. Facial, Pico Laser, 3-in-1 synergistic acne scar treatment na may add-ons na hyaluronic acid filler and also exosomes. So after i-steam ng face natin, prick na yung mga whiteheads and blackheads ko. So paalala lang, huwag tayong mag-prick na sarili natin, paggawa na lang natin yan sa mga professionals. After ng facial, nilagyan lang tayo ng collagen mask, nakakapagbigay ito ng moisture sa skin nating dry. So ito yung look natin after i-remove ng mask. And aminin nyo guys, ang kinis ko doon. Pero syempre, need pa rin talaga natin ng another session para mas gumanda pa yung texture ng ating skin. Okay lang. Hello, Kaloy. Hello po. Kinis mo na. So this is Pico Laser, nakakatulong to sa acne scars and also sa hyperpigmentations. Wala naman ako masyadong naramdaman dito, pero mamumula yung face natin dito after. Pagkatapos ng Pico Laser, nilagyan na tayo ng EMLA or non-topical anesthesia para sa mga susunod pang procedures. So 30 minutes tong ibababad sa face natin.
So kasama natin ngayon si Dr. Miriam Adraneda, a board-certified dermatologist. Also, siya din yung president ng clinic na to. So yung ginagawa ngayon is nilalagyan ng mga marks yung mga may medyo malalalim pang acne scars para dyan magko-concentrate while ginagawa yung mga procedures mamaya. Kasi ang gagawin ngayon sa subcision is hindi na buong muka since nag-improve na nga yung face natin, part by part na lang. So yung may mga malalalim na scars na lang yung isa-subcision. Nilalagyan na tayo ng anesthesia sa mga oras na yan para maging tolerable yung mga procedures later. Ang gagawin pala sa atin ngayon is since nag-improve nga yung skin natin, so from 5-in-1 magiging 3-in-1 synergistic acne scar treatment na lang. So yung 3 main treatments are RF fractional microneedling, PCA cross, and subcision. This is RF fractional microneedling. So basically, meron itong mga needles and nalalaliman nito up to 3 mm. Ang kinagandahan nito is nagpuproduce ito ng heat na nakakapag-stimulate ng collagen production. So ginawa ito sa buong mukha ko ng 4 passes. Next na ginawa is TCA cross. So this is liquid, 100% TCA. So ito yung mga nagiging white once na pinatak na sa skin natin. And later on magiging black din. And kusa din naman sila matatanggal after ilang days. So ang kinagandahan nito is since this is in liquid form, naaabot niya yung pinakailalim ng mga acne scars natin and natitreat. So nakakatulong tong mag-form ng panibagong new skin cells yung balat natin. Next na ginawa is subcision, ang pinakahihintay ng lahat. So ginagawa ito para punitin yung mga tethered scars and para mas magmukhang mababaw yung mga acne scars natin from the outside. May pagkakaiba nga pala yung ginagawang subcision sa akin ngayon compare sa aking first 2 sessions. Kasi ngayon, since nag-improve nga yung acne scars natin, mas maliit na cannula na lang yung kailangang gamitin and mas mababaw na yung tusok nito compare dati na mas malaking cannula yung ginamit and also sa malalim na part din ng skin natin yung tusok and buong mukha natin nun sinubcision. Unlike ngayon na part by part na lang. Well, ginagawa yung subcision, ini-inject na din pala yung hyaluronic acid filler. So mas malabnaw ito compare sa PRP Bio filler but nakakapagbigay din naman ito ng volume and also nakakapag-stimulates ng collagen production. So this is the last part, i-apply lang yung exosome sa skin natin with the use of cryostamp. So yung exosomes, nakakatulong siya para mapabilis yung healing process, mabawasan yung inflammation and also yung redness. Meron din siyang growth factor, while yung cryostamp naman, makakatulong siya para mas mabilis ma-absorb ng skin natin yung exosomes and also nakakabawas din siya ng redness. Nakakapagbigay din ito ng glowing effect after the treatment. Ito yung face ko right after the treatment. So namumula siya and medyo namamaga. Hello guys, so ngayon kakauwi ko lang ng bahay and I think 6 hours ago nung matapos yung session ko, ito na yung mukha ko. So ang ginawa sa akin is 3-in-1, RF fractional microneedling, PCA cross, and subcision. Nilagyan din ako ng hyaluronic acid na fillers and also exosomes, tapos nag-pico laser din ako, tapos nag-facial. Sa subcision, mas mild yung ginawa sa atin ngayon kasi alam nyo na nag-improve daw yung skin condition ko, so hindi na siya sobrang ka-harsh ng pagka-subcision sa akin dati. Part by part na lang, kung saan na lang yung mismong acne scar, doon na lang yung subcision. Unlike before, buong mukha talaga, temple, hanggang dito sa may jaw, hanggang dito sa pisngi, sinasubcision kasi sobrang lala ng acne scars ko. Pero ngayon, nilagyan na lang ng mark yung mga isa-subcision. So, 6 hours after ng treatment, ito yung mukha ko. As you can see, parang walang masyadong nangyari. Hindi siya namamaga, unlike before na Jollibee talaga. I think nakatulong din yung pagpahid sa akin ng exosomes kasi napapabilis talaga nun yung healing process and na papa-improve niya talaga yung appearance ng skin natin. Ito nga yung mukha ko. As you can see, hindi siya sobrang pagang-paga unlike before. Isa rin sa kinatuwa ko is kinantian na yung procedure na ginawa sa atin kasi nga nakitaan talaga na malaking improvement yung skin ko. So sinabi nga ni Doc, sa kanya mismo galing na nag-improve talaga siya. Malaki talaga yung improvement and makikita mo talaga yung difference ng before and after ko.
I think dito muna tapusin muna natin yung araw na to ng masaya dahil hindi nga na magaya mukha ko. I-update ko pa kayo soon sa mga magiging improvement ng aking skin condition. Hello guys, so ngayon yung 1 day after the treatment. So ito siguro yung ating day 1. So ito ngayon yung current situation ng mukha ko. So kung makikita nyo, namamaga siya, pero ako personally hindi ko na nararamdaman yung maga. Siguro kapag hinawakan na lang din ko na lang nararamdaman. Siguro yun din yung effect ng exosomes kasi mas napapabilis niya talaga yung healing process. And ito ngayon yung current situation ng face ko 1 day after the treatment. So ayan, kung makikita nyo, meron kayong nakikita mga marks. Hindi po pimple marks yan kasi wala na akong masyadong pimple marks before ako pumunta kay doc. Ang marks na yan is TCA cross marks. So, nilagyan kasi tayo ng 100% acid sa mga uka or dun sa medyo malalalim pa na acne scar. So, iyan yung mga nilagay. Mag-iitim yan and based sa mga past experience ko sa TCA Cross, magbabalat yan. And mas bababaw yung mga acne scar. So, mapapalitan yan ng new skin cells. Kaya naman, mas bababaw, tignan yung acne scar. So, yun nga ginawa sa ating kahapon is TCA, fractional microneedling subcision fillers. Before that, nag-facial din tayo. Nag-pico laser tayo, and also may add-ons din na exosomes, yung 3-in-1. So, kung i-compare nyo yung face ko ngayon sa mga past sessions ko kay doktora, mas mild yung swelling, mas hindi na masyadong halata yung swelling kasi mild na lang din yung ginawa sa atin ni doc na subcision compare sa mga unang sessions ko na buong mukha, talaga yung subcision and buong mukha ko talaga namamaga. And kakatapos ko nga lang palang maghilamos ngayon ng mild cleanser and gagamitin ko lang skincare is first is vitamin C serum para matanggal yung mga natitirang acne marks natin. Second is itong hydrocortisone and erythromycin cream for antimicrobial kasi medyo namamaga pa yung face natin. And also sunscreen since daytime ngayon. So, i-update ko pa kayo sa mga mangyayari sa face ko soon, sa mga improvements na mangyayari. Update ko pa kayo soon. Hello guys, so 7 days after the treatment, ito na ngayon yung current situation ng face ko. Yung swelling wala na, although yung medyo may parang pasa dito na naninilaw, nag-lighten up na siya, yung black eye natin. Doon nandyan pa din siya pero paunti-unti na din siyang nawawala. So ayan no, meron tayo ditong parang black eye. So nangitim siya siguro dun sa subcision and also sa pagtulog ko nang nakatagil, hindi ko talaga mapigilan. And also, ito ngayon yung current situation ng mukha natin. Yung mga TCA cross, konti-konti na siyang natatanggal. Kasi kusa naman talagang maaalis yung mga TCA. Nasasama na lang sila kapag naghihilamos kasi natutuyo na sila. Yung feeling ngayon is, yung face ko, hindi siya sobrang dry, hindi din siya sobrang soft. Although nararamdaman ko yung dryness dun sa mga TCA cross kasi merong texture na parang tuyo yung mga TCA cross kaya naman para siyang dry. But ito nga yung current situation ng mukha ko. So as you can see, kapag tinignan nyo naman yung texture, wala yung mga malalalim na uka. Pero hindi pa natin ngayon makita yung effect fully kasi nga meron pa mga TCA cross na nakakapagpa-distract. Hindi natin makita yung mga acne scars kasi meron pa mga tuldok-tuldok. So hindi tayo makapag-focus dun sa mga uka kung bumabaw ba or hindi. So, hintayin na lang muna natin matanggal yung mga TCA cross. Then, i-update ko pa kayo day by day.
So yun guys, yung mga naging experience ko sa aking third session and yung mga nakita nyong videos, yung mga day by day, bare face po yun, wala ko po akong hinalong filter or di po ako naka-makeup doon. Pero as you can see, first time kong magkaroon ng black eye, I think dun nga yun sa subcision, hindi po yun sa pagtulog ng tagilid. Kasi nung nireview ko yung video, kasi mas bababaw ngayon yung ginawa sa aking subcision compare sa dati. Kasi dati dun talaga sa pinaka-deep, since yung ilalim daw ng skin to is ayos na yung balat, yung ibabaw na lang. So maliit na cannula na lang, mas manipes na cannula yung ginamit sa akin. And nung nireview ko yung video, medyo umaabot nga siya hanggang dito ko. So I think iyon yung nag-cause ng parang black eye. Pero as of now, wala na po akong black eye, nag-lighten up na siya. So, nagtagal siya sa akin ng at least siguro mga 12 days. Pero, okay lang naman siya, nawala din naman siya. Tis-tis lang tayo sa downtime natin. Yung TCA Cross, parang mas marami yatang nilagay sa atin ngayon and parang mas matagal na wala sa atin ngayon yung mga TCA Cross unlike before. Kasi, until 13th day, meron pa rin TCA Cross. So, pag-usapan natin yung mga naging experience ko while doing the treatment. So, yung ginawa nga sa akin nun is 3-in-1 lang. Microneedling, TCA Cross, and subcision. Wala po tayong PRP ngayon and PRP biofiller. Nilagyan ako ng fillers pero yung malabnaw lang, that is hyaluronic acid. So, hyaluronic acid, nakakapagbigay siya ng konting volume and also nakakapagbigay din siya ng moisture and also nakakapag-stimulate din siya ng collagen production. So, yung ginawa nga sa atin nun is microneedling. Lagi ko na sinasabi, hindi masakit yung microneedling since meron ng topical anesthesia. Aside from that, meron ding anesthesia na ini-inject. So, mararamdaman mo yung karayom pero tolerable siya. Actually, nag-4 passes ako last time and as you can see, nung pagkatapos ng treatment, pulang-pula yung mukha ko. I believe mas intense yung microneedling, yung mga CO2 fractional laser. Kapag mas intense kasi yung mga ganyan, mas effective siya. Kaso nga lang, depende pa rin yan sa mga skin types natin. So, yung RF fractional microneedling, yung mga karayom niya is nagpo-produce ng heat na nag-i-stimulate ng collagen production. Nalalaliman yon up to 3 mm. So, medyo malalim siya para maabot yung mga malalalim na scars. So, next na ginawa sa atin is TCA Cross. So, as you can see, ayan po yung TCA Cross. As yung mga puti-puti, mga white-white, nilalagay siya sa mga malalalim na scars para bumabaw. Maganda dito sa TCA Cross, this is in liquid form. So, alam nyo naman yung liquid, pumapasok siya sa pinakailalim. So, hanggang sa pinakailalim ng acne scars na titreat niya. So, after ng TCA Cross, andun na yung subcisions. Kasama na din yung hyaluronic acid fillers sa may subcision. Habang ginagawa yung subcision, ini-inject yung hyaluronic acid. So, yung subcision ngayon, sinabi ko nga kanina, mas mild siya compare before kasi mas mabababaw and mas maliit na yung cannula na ginamit kasi nga nag-improve na yung skin natin ng alat. Sobrang bilis mag-improve ng skin ko. Thankful ako doon, nakikisama yung balat ko kasi meron mga tao na matagal talaga sa kanila tumalab yung mga treatments kasi depende nga yan sa skin types natin and also sa kung paano magre-react yung skin natin. So thankfully yung skin natin mabilis siyang mag-react sa mga treatment na ginagawa sa atin. So yung first and second session ko, sobrang laki ng improvement na binigay sa akin kaya sa third session ko, nag 3-in-1 synergistic acne scar treatment na lang ako. Mas mild compare sa before. Kasi yung before intense talaga yung subcision like naririnig mo yung laman na pinupunit, ganun talaga siya. So medyo nakakakaba lang siya pero huwag kayong kabahan, tiisin nyo na lang for self-confidence and self-investment. Pero since nandyan naman si Doc, sabihin nyo lang if ever na may maramdaman kayo para madagdagan ng anesthesia or para ma-control yung machine na mga ginagamit. Matitiis nyo siya, kaya nyo din siya guys. Tolerable siya kasi nga merong anesthesia pero yung mga sa isip lang natin yun na medyo masakit. Pero don't worry guys, nasa kamay naman kayo ng isang board certified dermatologist. So pinag-aralan ni Doktora yon and expert siya doon. So huwag kayong kabahan sa mga procedure na gagawin niya. Dinadayo na din siya ng mga foreigners. Actually matagal na, dinadayo din siya ng mga foreigners from other country, malamang foreigners nga. Dinadayo na din yung clinic niya just to get there kasi nga maganda yung mga treatment na ino-offer ni Doc. And konti lang talaga yung mga doctors, mga dermatologists na nagsasagawa ng subcision and also yung mga nagsasagawa ng mga combination treatment. So isa si Doktora dito sa Pilipinas na gumagawa nun. So meron talaga mga taga-ibang lugar pa na dinadayo yung clinic niya. And also guys, paalala ko lang, yung discount code natin na Kaloy Escobar is still effective siya. So magagamit nyo pa rin po siya until now. Sa mga bago pa lang dito sa channel ko na napapanood tong video na to, if you want na mag-undergo ng such treatments,
pwede nyong gamitin yung discount code ko, Kaloy Escobar, doon sa clinic nila. Sabihin nyo lang, may discount code kayo, Kaloy Escobar, and then, para mabigyan kayo ng kahit papano, konting discount. Nakita nyo naman, after 14 days ng aking third session, nakatatlong session na ako, sobrang laki talaga ng improvement na ginawa sa akin ng acne scar treatment. As you can see, kung titignan nyo, wala na tayong active pimples, yung mga acne scars natin, bumabaw na talaga siya ng tuluyan. Sobrang laki talaga ng pasasalamat ko kay doktora kasi hindi ko akalain na mag-i-improve pa talaga yung acne scars ko ng ganito kasi dati pinagpipray ko lang talaga na sana mawala na yung pimples ko, sana tantanan na ako ng pimples ko, and ngayon hindi lang pimples yung nawala, pati yung mga acne scars, pero hindi naman sila nawala totally, like wala na. Kapag nakita nyo ako sa personal, makikita nyo pa din, may mananotice pa rin kayong mga acne scars, pero ang maganda doon, hindi na siya acne scars na sobrang lalalim at yung parang nadi-distort na yung mukha mo dahil sa sobrang lalalim ng acne scars, hindi na siya ganon. Like totally, mas okay talaga siyang tignan ngayon compare before. After third session ng aking acne scar treatment, sobrang laki talaga ng improvement, guys. Kita nyo naman sa mga videos ko, yung mga plinay ko na videos day by day, lahat po yon bare face, wala po ako nilagay sa mukha ko nun. And diba? Meron pa ding mga acne scars kayo nakita. I know. Alam ko naman po na meron pa ding acne scars. Pero, kung i-compare mo before, look, sobrang laki ng difference. So, yung first session ko is 4-in-1 Synergistic Acne Scar Treatment. Meron ako mga active pimples nun. Yung second session natin is 5-in-1 Synergistic Acne Scar Treatment. Wala na tayong active pimples nun, pero meron pa rin tayong mga pimple marks and scars. So ngayon, after third session ng acne scar treatment, wala na tayong pimples, wala na tayong pimple marks, and also bumabaw na din talaga yung acne scars natin. Pero hindi ko sinasabi na makinis na ako ha. Like, makinis na makinis. No. Hindi ko pa yun i-claim ngayon and hindi ko pa yun kiniklaim. Pero soon, siguro, sana kuminis na tayo. So, kung meron pang kasing lalako yung acne scars, huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Acne scars are treatable. Marami na pong machines, marami ng treatments na available ngayon. Matitreat na talaga ngayon yung mga chismis natin sa mukha. So, sa mga gustong mag-undergo ng treatment ni Doktora, yung mga synergistic acne scar treatment nila, pwede nyo silang puntahan sa may Cainta Rizal. Lalagay ko dito yung exact address and also sa description box, lalagay ko yung address nila. Pwede nyo silang i-follow sa Instagram, sa IG, sa TikTok. Eto, adraneda.derm. And also guys, if you want na pumunta dun sa may clinic nila, meron po akong discount code or referral code, Kaloy Escobar. Makakatulong sa inyo yon ng kahit konti para mabawasan yung babayaran nyo. So I think dito na nagtatapos ang video na to. Sana naengganyo ko kayong magpa-acne scar treatment sa may mga chismis yung mukha dyan. And also, huwag kayong mawawalan ng pag-asa na hindi na matreat yung acne scars nyo kasi marami ng treatment, marami ng technology na pwedeng makapag-enhance ng mga skin issues natin. So, kung meron pa kayong mga questions, suggestions, and recommendations, kung meron pa kayong mga videos na gusto pang ipagawa sa akin, just comment down below. Thanks for watching!